So mag-open ako na buy and then there guys, meron na tayong running trade. So ang balance na natin, ayan na po yung ating trading balance. Yan na po yung pwede kong i-withdraw. Ayos ba? Oo. Dito na Thank you, kilala. babe. At pipili tayo ng lucky commentator sa baba na, bigyan natin ng balato. Pang kape, pang Jollibee, pang spaghetti mo. So next video. Hey guys, what's up? Nico Mendoza po ulit, your lifestyle trader. And right now, nandito tayo sa Black Scoop, dito sa Tomas Morato. And kanina nga, nag-lunch kami ni Mrs. Konting date. And hinatid ko siya sa kanyang appointment para sa kanyang eyebrows. Grabe pa yung mga kilay na yan. Akala mo, kilay lang naman, pero bakit ganun kamahal? Okay? So ngayon, hinihintay ko siya. So meron akong extra time, kaya eto, gagawa tayo ng content ulit for our trading. And sana makahata tayo ng trading opportunity ngayon. Alright. So again, still gold pa rin ang ating tinatrade. So ano ba ang nangyayari sa market ngayon? So tingnan natin ang market ngayon habang ako ay umiinom ng aking iced coffee. Ayos. So akit tayo ngayon sa 4-hour time frame. Yan, ano na nga ba ang nangyari? Ang maganda, guys, look at the chart, no? Nag-breakout na si gold. Ayan, okay? So hindi siya nag-create ng panibagong lower high. Di ba? Dapat bumaba siya eh. Pero kagabi, actually, kanina madaling araw nga, no, nag-breakout siya pataas. It was a failed lower high, no? So mukhang tuloy-tuloy na tong pataas. So since nakita natin to, nag-breakout na siya sa ating trend line, ano ang bias natin? Market structure, guys. Okay, ang bias natin dito is bullish na. Kasi hindi na siya nag-create ng lower high eh. We are expecting na gagawa na to ng panibagong high. Lalagpasan niya itong last na to, yan. Bababa tayo sa lower time frame para tumingin ng potential entry natin, potential trade natin. So ang bias natin is bullish. Okay, so dito guys, hindi pa ako gumagamit ng indicators. Okay? So, ayan. Talagang tinitingnan lang natin right now is yung price action. Ano ba yung pinapakita ng market? Wala pa tayong ginagamit ng indicators dito. Ngayon, ang unang indicator sa ilalabas ko dito is RSI. Yan, yung RSI. So, ang RSI, it's a momentum indicator. Pinapakita niya kung ano ba yung current strength or current momentum nga ng market. Okay? So, dito, nakikita ko dito, meron tayo na namang divergence. Gaya na nakita ko last trade ko, last night. Okay? So, makikita mo dito, meron tayo ditong this one. Okay, meron tayong higher high. Pero kung makikita natin yung momentum dito sa ating RSI, pababa. Okay, so ibig sabihin yan, pwedeng bumaba si gold. And actually, okay siya. Kasi masyado nang mataas yung itinaas ng gold dito, kailangan niyang magpahinga or kailangan niyang huminga para makabuelo pabalik sa taas. So this is really good for us. Meron ako nakikita magandang trading opportunity rito. Okay? So like dito, no? Ayan, no? Okay? So pwede nating sabayan to, no? Kung aangat man to, magkaaroon tayo ng magandang entry candle, pwede tayong mag-buy dito. Okay? So yun yung nakikita ko. Ayun. Gagamit pa ako ng isa pang indicator. Ito naman yung sa under na to ng LTA day trade strategy. Itignan ko lang kung ito yung current price action ba ay swak doon sa indicator yung ginagamit ko. Okay? So, teka, titignan ko lang, ilalabas ko lang ha. Sikreto lang muna kasi ito. Alright. Yan, maganda ang ating price action. So, tingin ko guys dito, pwede na akong mag-enter ng buy dito since buy bias ako dito at medyo nakapag-retrace na siya. So, mag-enter tayo ng trade sa ating cellphone. Okay? Although, pababa pa siya, no? Okay, so, anong oras nga ba ngayon? Ang oras ngayon is alas 3:12 p.m. Okay, so we are in the London session. Okay, so, pwedeng
bumaba ng kaunti ito, pero mag-aabang ako ng buy opportunity. Alright? So, i-ready ko lang ang aking cellphone. So, ayan guys, ipa-flash ko rin yung aking MP4 account, no? So, right now, meron akong 5,967 US dollars na balance. Yan yung aking pera right now, no? So, ito yung trading account ko nitong July. Sinimulan ko to with 700 US dollars. So, today is the last day of the month. Today is July 31. Ginagawa ko yung video ito, July 31. So, ito yung ending niya. $5,967. So, okay na akong hindi na mag-trade, pero for the sake of this video, magdadagdag pa ako na isa para kahit isang trade para mapakita ko sa inyo kung paano ako trade ng gold, no? Pero small portion na lang or small percentage na lang ang aking i-risk para kung matalo man yung trade na to, okay lang. Alright? So, yan. And then, i-withdraw ko dito, ipapakita ko sa inyo pagka withdraw ko to, kung gaano kabilis o gaano katagal ba papasok sa aking bank account. Alright? So, ngayon, yung gold natin ay patuloy pang nahuhulog. Okay? Ngayon, hanggang saan ba siya pwedeng mahulog? Una, pwede siyang mahulog dito. Yan. Okay? Another one is pwede siya rito. Which is, nandun na siya sa current area na yan. So, pwede nga siguro ako mag-buy dito kasi nasa area of support na siya. Okay, sige. Lalagyan ko ng trade to ngayon. Alright? So, pupunta tayo dito. Okay? Sa ating chart, mag-open tayo ng trade. Maliit lang ang iti-trade ko, no? Para hindi na ako masyado nag-risk pa ng malaki. Okay? So, medyo nahuhulog pa si gold. Wait lang. Baba nga tayo. Try nga natin. Baba tayo sa 1 minute time frame. Yan. Okay? Alright. So, mag-open ako ng 0.1 lot size na buy. And then there, guys. Meron na tayong running trade. Okay? Running trade na tayo ngayon. So, sana ito ay mag-profit. Now, let's talk about targets and stop loss. Alright? So, hanggang saan ba yung target ko ito? Hanggang saan ba ang pwede kong ipatalo dito? Isa to sa nahihirapan yung mga newbie traders natin. Okay? So, kapag nag-enter ako ng trade, gaano kalaki ba yung trade ko? Magkano ba yung dapat kong mapanalunan at magkano ba yung dapat or allowed kong ipatalo? Okay. Ang unang tanong ko sa'yo is, magkano ba yung halagang pag natalo sa'yo ay okay lang? Yung hindi ka iiyak, hindi siya sama ng loob mo. Yung tanggap mo agad, kahit hindi pa natatalo, tanggap mo na agad, wala na tong pera na to. Ask yourself, magkano yung halaga na yun? Whatever the amount ng kapital mo, magkano yung amount na okay lang na matalo para sa'yo? O for example, ang kapital mo is let's say 1,000 US dollars. Kung matalo ka ng 50 US dollars, okay lang yon? Anong mararamdaman mo? Okay? Kung let's say medyo masakit. O hindi ka pa, syempre hindi ka pa sanay, di ba? Let's say ang gusto mo lang mapatalo sa'yo is $30. Ayan, okay? So 1,000 capital, $30 lang ang okay lang na matalo sa'yo. No? Now, kung alam mo na kung magkano yung okay lang matalo sa'yo, ang next na tanong dyan is gaano kalaki yung trade na pwede mong i-enter. Ang tawag doon, yung lot size. Doon magkakatalo yon sa lot size. Okay. Marami explanation sa YouTube kung paano mag-compute ng lot size. Hindi ko nagagayain yung mga tuturo sa YouTube kung paano siya nag-compute ng lot size. Ito lang tandaan mo. We are trading gold. Di ba? Okay. For example, ang gold ngayon is 2418.30. Halimbawa, gano'n. 2418.30. Sa 2 decimal places, bawat galaw nun, okay, ay 1 pip. Kapag yung whole number, diba 2418, pag yan naging 2419, that's 10 pips. Okay? Pips ha, yan yung measurement, yan yung galaw, yan yung points. Okay, ganon. Now, one lot. In every one lot, ang bawat pitik or ang bawat galaw or ang bawat pip, ang value nun is $10. Okay? One lot, one pip, $10. Malaki. Ibig sabihin, kapag si trade mo ay naka 10 pips, tapos ang lot size mo is 1 lot, 10 pips times $10 per pip, that is $100. So, yun ang tatandaan mo. Pag nag-trade ka ng 1 lot, every 10 pips, $100 agad. Mabilis, malaki. Di ba? Malaki pagka panalo, pero pag talo, malaki din. Ngayon, bababaan natin. From 1 lot, let's say,
0.1 muna, gaya ng lot size na inopen ko. 0.1. Ang 0.1 per galaw, per pip, is $1. So, ibig sabihin, pag naka 10 pips, ang 0.1 na lot size, kikita ka ng $10. Nagets mo? 0.1, 10 pips, $10. Ngayon, babaan pa natin. Ang pinakamababang lot size is 0.01. Ang per galaw or per pip ng 0.01 is 10 cents. Ibig sabihin, kapag si 0.01 ay naka 10 pips, that is $1. Kasi 10 cents times 10, 10 pips, that is $1. So kung maliit ang kapital mo, I highly suggest mag-start ka lang muna sa 0.01 lot size. Para hindi ka masyadong kinakabahan, hindi ka masyadong natetense. Alam mo yan? So in this trade, ang in-enter ko lang is 0.1 na lot size. Ang tanong is, let's say, magkano nga ba yung willing ko ipatalo dito? Okay, so let's say dito, willing ako magpatalo ng $50. Kasi malaki naman yung balance ko. So kung matalo ako ng $50 dito, okay lang, hindi ako iiyak. Okay? So, sa 0.1 na lot size, ilang pips para matalo ako ng $50? Di ba ang 0.1, in every 10 pips, magkano? Magkano? Isipin mo. Sinabi ko kanina yun. In 0.1 na lot size, every 10 pips, magkano yun? $10. Ibig sabihin, para matalo ko ng $50, kailangan gumalaw ng 50 pips yung market. So, ang entry price ko is 2419.13 minus 50 pips, magiging 2415.13. Yun ang magiging stop loss ko. Yun ang ilalagay kong stop loss. Okay? So, kung paano ka maglalagay ng stop loss, tap and hold mo yung trade, tapos click mo yung modify order. And then dito sa kaliwa, itong kulay pula, yan yung stop loss. Ilalagay natin dyan yung ating stop loss. So, yung stop loss natin is 2415.13. Yan ang ating stop loss. And then, ilalagay din natin yan dito sa ating trading view. Okay? Ang entry natin was 2419.13. Okay? Ang ating stop loss is 2415.13. Ayan. Okay? So, kapag bumaba yung price dito sa 2415.13, talo tayo ng $50. Pero pag to umangat, magkano naman ang pwede nating ipanalo? Okay? So, let's say, if I'm risking $50, pwedeng 1:1 risk-reward ratio. Ibig sabihin, kung magkano ipapatalo mo, yun din ang gusto mong ipanalo. Kung talo ka ng $50, pwede ka rin manalo ng $50. That is 1:1 risk-reward ratio. Kung gusto mo naman, $50 ang talo mo, pero pag nanalo ka naman, doble. So that is $50 loss, $100 win. So that is 1:2 risk-reward ratio. So pwede rin natin gawin yon. Kaso masyadong malayo kapag ganun yung target natin. Okay, so dito, gagamitin yung example dito is $50 na stop loss, $50 din na take profit. Okay? So, lagyan natin dito. 40 pips lang pala kasi dito sa ticks, 40 pips lang pala yung 2415. Okay, mali ako ng computation, no? Pero, yun nga, okay na yan, 40 pips. Tapos, panalo tayo ng 50 pips, 500 ticks. Okay? So, ayan. Okay? So, 1:1.25 ang ating risk-reward ratio. Pag tinamaan yung ating stop loss, talo tayo ng $40. Pero pag tinamaan naman yung take profit, panalo tayo ng $50. So, ilalagay natin yung ating take profit. Ang take profit natin is 2424.13. Ayan. So, pag kinlik mo yung trade, makikita mo dyan, meron na tayong SL at TP. So, all you need to do is to just wait. Pwede mo nang i-close to. Pwede mo nang kalimutan yung trade mo. Hayaan mo kung saan unang pupunta yung market. Kung ano yung unang tatamaan niya. Yung stop loss ba? Or yung take profit. Alright? So, ayun, I hope naiintindihan mong mabuti, no? Yung lot size, yung pips, di ba? At yung take profit, yung stop loss. So, ganun. Ganun lang naman kasimple, no? Kapag buy, pag ang entry mo ay buy, kailangan yung market umangat. Kapag nag-sell ka naman, kailangan yung market ay bumaba. Alright? Para tayo ay mag-profit. So,
Tignan natin kung ano magiging resulta ng trade na to, no? Abangan natin mamaya. I-update ko kayo. So habang naghihintay tayo, i-subscribe mo na yan ha. Mag-comment ka na rin sa baba. Kung nagugustuhan mo yung content natin, mag-comment ka sa baba. Share this to your friends. Don't forget to subscribe ha. Suporta mo lang sa ating YouTube channel. And kung nagugustuhan mo kung paano ako magturo, consider mo yung Lifestyle Traders Academy natin. Kung saan, dun ko binagsak talaga yung rules ng aking strategy. Doon mo nalaman kung ano yung mga strategy na ginagamit ko sa aking manual trading. So, yeah, sana mag-profit to, no? Okay guys, trade update. Drawdown pa rin tayo. No, kung mapapansin mo, yung market ni gold ay nag-consolidate na. Nasa ranging market tayo ngayon sa 5-minute time frame. Okay, kung mapapansin mo, no, from kanina na siya ay talagang maganda yung movement, bigla siyang up, down lang. Nag-ranging. So, naipit tayo sa ranging. Okay? Kung mapapansin mo, bigla siyang umakyat bigla kanina at nag-running profit tayo pero bumaba ulit. At kung mapapansin mo nga, yung price action niya is nagko-consolidate. Kapag kaganyan, usually, no, iiwas tayo sa market. Unfortunately, nakapag-enter tayo sa market bago mangyaring consolidation. Alright? So, right now, medyo ipit yung trade natin pero okay lang kasi hindi naman ganun kalaki yung ating risk. Maliit lang actually. So, if ever natamaan yung stop loss ito, okay lang, maliit lang yung talo natin. Pero kung umakyat to, no, maganda kasi makaka-profit pa tayo dito. Alright? So, medyo patay na oras ito sa forex, sa gold market kasi alas 4 ng hapon ngayon. So, mamaya-maya pa ito gagalaw actually ng medyo maganda. Update ko na lang kayo later kung ano man ang magiging resulta nito. SL hit ba? Stop loss hit ba? Or take profit hit? Laters. Alright guys, trade update. So, umalis na ako dun sa coffee shop kasi kailangan ko ng sunduin si Mrs. Tapos na yung kanyang pagpapakilay, kung anong tawag man doon. Pero yun nga guys, ang nangyari sa trade natin guys, eto, muntik nang tamaan yung stop loss, no? Nakakatawa. Hindi tinamaan. Tapos, nung halos muntik lang tamaan yung aking stop loss, bigla na siyang umangat at bumalik sa ating entry price. Alright? And then, nung naka-profit na ng kaunti, 10 pips, kinuha ko na kasi nga guys, gaya na sabi ko kanina, nasa consolidation phase ang market, nag-ranging, matagal yan. Ako yung tipo ng trader na ayokong tumatambay ng matagal sa market. Scalper po ang style ko, no? So, ayoko rin ng tumitingin or may iniisip na trade habang nagmamaneho. Kaya, nung naka-profit na ako ng 10 pips, kinuha ko na. So yan, makikita mo dyan, yung 0.1 lot size na trade natin ay nag-profit ng $10. So, naka 10 pips po tayo sa ating trade na ito. So, ang balance na natin, ayan na po yung ating trading balance. Yan na po yung pwede kong i-withdraw. And tignan ko, kung makakapag-trade pa ako mamaya, baka madagdagan pa yan or pwede ring mabawasan kung malos yung aking trade mamaya. So, tignan natin. For now, susunduin ko na muna si Mrs. Woo! So, ano nangyari sa kilay? Kilay is life. Kilay is live? Ano nangyari? Oh, ano? Lagyan mo ng ilaw, hindi kasi makita. Ayos, kilay is live. Asa na? Ayos ba? Oo. Oh. Dito na Thank you, kilala. babe. Alright. So, trade update. Nakauwi na nga kami ng bahay after ng mga errands namin today. And pagsilip ko ng chart, ganito yung nangyari. So, medyo nakakapanghinayang kasi nag-exit tayo agad sa trade kanina. Nakuha sana natin yung buong move, di ba? Yung target natin. But, ganun pa man, okay lang. At least, naging safe tayo. No, wala akong iniisip na trade kanina habang nagda-drive, wala akong iniisip na trade kanina habang kumakain, kalmado, 'di ba? So, part 'yon actually ng trading plan, no? So, again, yung trading plan, ito yung rules kung paano ka magte-trade. Ito yung susundan mo. Kumbaga parang ito yung Biblia mo sa pagte-trade. Okay ko? So, mostly ng mga traders natatalo sa pagte-trade simply because hindi sila sumusunod dun sa rules or sa trading plan nila. So, dun usually madalas nangyayari, nagkakakanda pariwara yung ating pagte-trade, no? So again, paano ba natin ginawa yung trade na to? Nag-analyze tayo sa higher time frame. Nasa 4-hour time frame tayo kanina. Ito ang itsura sa ating 4-hour time frame, 'di ba? So talagang nag-breakout siya sa trend line, no? So right now medyo ka-level niya na yung last
high, yung last lower high, which is this level. Alright? So, tingin ko, ito, i-retest niya to. No? Dito. Sa 2431. Pwedeng umakyat pa si gold sa level na yan. No? Yan ang pwede kong bantayan sa lower time frame. And dahil nga dyan, sabi ko sa inyo, ang bias ko nga rito is buy lang, bullish lang. Kaya kanina, nung nag-trade tayo, buy ang hinanap ko. And fair enough, ganun nga ang nangyari. Kita naman natin, no? Medyo matagal talaga yung naging trade na to, no? Day trade kasi yung ginamit kong strategy dito. And at the same time, inabutan tayo ng ranging market. Napansin mo kanina, nung nag-record ako ng video, talagang nasa ranging market. So, ang tagal actually. Kung hinintay natin sa recorded video yung resulta nito, napakahaba. So kung mapapansin nyo, pinakita ko rin syempre yung pagiging disiplinado sa rules na sinet ko sa sarili ko, sa trading plan ko, na sabi ko, kapag ka nasa labas, pag may lakad, kuklose ko yung trade para wala akong iniisip. Kasi guys, ito tatandaan ninyo, ang trading ang dapat mag-adjust sa lifestyle ninyo, hindi yung ikaw ang mag-adjust sa trading. Yun usually ang isa sa kamalian ng mga traders, no? Hindi mo namamalayan, nakokontrol ka na ng trading. Hindi mo namamalayan, minu-minuto, oras-oras ka nang pasilip-silip sa chart mo. Which is not good. It's not healthy. So kaya kailangan talaga na meron kang trading plan, set of rules kung kailan ka dapat mag-trade, ano yung rules na dapat hindi ka mag-trade. So right now, ito yung current balance ko nga, no? And today is the last day of July. Siguro, hindi ko na dadagdagan pa ng trade to. Isi-secure ko na to. I-withdraw natin yan. And syempre, ipapakita ko rin sa inyo yan kung paano i-withdraw yan, kung gaano kabilis ba or gaano katagal makakapasok yan sa aking bank account using the XM broker. And alam nyo, sobrang dami ko pang gustong i-share, no? Ang dami kong ideas na pwedeng ibahagi sa inyo. But unfortunately, masyadong haba yung content natin dito sa YouTube kapag ibinagsak ko lahat dito. Pero lahat ng mga nalalaman ko sa trading ay na-share ko yan sa mga students ko sa Lifestyle Traders Academy. So if you think, no, kung pinanood mo yung buong content na to, kung nagustuhan mo yung style ko ng pagtuturo, kung naintindihan mo the way I teach, higit pa dyan, ang matututunan mo kapag nakapasok ka sa Lifestyle Traders Academy. So kung gusto mo malaman kung paano ka makakapasok sa Lifestyle Traders Academy, all you need to do is to syempre, i-message mo ako sa aking Facebook page. Ayan, okay? Lagi mo tatandaan na never kitang i-message sa unang beses. The only way na magkakausap tayo is kapag ikaw ang nag-message sa akin. Kapag merong the Lifestyle Trader na nag-message sa'yo, hindi ako yon. Poster yon o dami account yon, huwag kang makikipag-usap sa ganung profile. Yung link ng aking Facebook page ay nasa description box. At pag nag-message ka sa akin, may keyword tayo para malaman ko na galing ka sa video na to. I-message mo, enroll, followed by yung MT4 or MT5 ID mo na ginawa mo using the partner code na sinabi ko dun sa naunang video. Ano nga ulit yung partner code natin? Capital G, 7, V, Y, B. Ito yan. And then, isend mo sa akin nga, enroll, space, yung MT4 or MT5 ID. Parang text lang no? So with that, abangan mo yung next na i-upload ko. I-withdraw natin yan. At kung umabot ka sa part na to, na pinaparod mo to, i-comment mo sa baba, #profitable. And also, share this video to your friends. Don't forget to subscribe. At pipili tayo ng lucky commentator sa baba na, bigyan natin ng balato. Pang kape, pang Jollibee, pang spaghetti mo. So, next video. Kita-kits. Ciao! And guys, the day has come at magwi-withdraw na tayo ng ating naging profit. Boom! Nakapag-withdraw na tayo. Uy! Boxing gloves! Na may pirma ni Manny Pacquiao. Sino ba ang maswerteng makakakuha or mananalo ng mga merchandise na to?